Yehey! Nandito na po tayo sa area kung nasaan po yung William Wallace Monument. Nasa gate pa lang po tayo niyan mga kawaray upay at may konting lakaran pa po ito. Siguro mga 5 minuto. Pag pumunta po kayo dito, ito po agad ang bubungad sa inyo. Mga nagbeberdehang dahon at mga napakagandang puno. Ang lalaki pa. Pero syempre, depende po sa season kung kailan po kayo pupunta dito. Ngayon po kasi ay summer season po dito sa UK. Kaya kung makikita po ninyo yung mga puno at mga halaman, ay talagang mga buhay na buhay. Pero feeling ko talaga mas maganda dito kapag autumn. Ngayon pa lang na-imagine ko yung mga nagdidilawan ng mga dahon, mga brown, ganyan. Tapos mga nagkakaragdag ng mga dahon. Oh, kahusay kaduro. Ay, mga kawaray upay, diri talaga adventurous na nakupod. Tingnan nyo naman konting lakad lang ay talagang napagod agad. Hindi talaga adventurous kahit kailan. Siguro mga halfway na po tayo dito at iyan ipapakita ko lang po sa inyo yung mga puno. Ang sarap lang po talaga maglakad dito. Alam nyo po, minsan nasagi sa isipan ko, may mga kapre kaya dito? Char. Nauna na nga po ako naglakad at iniwan ko na yung asawa ko. Proud talaga na iniwan. Ayan, medyo malayo-layo na nga ako. Andun pa rin siya nakaupo. Ay, nako talaga naman. Oo. Tinatawag ko na nga po siya. You're right? How lucky you are. You're lucky today. Yung asawa ko talaga napaka-cheeky. Alam niyo po ba kung bakit? Yung mga pag-upo-upo niya, mga pagpahinga-pahinga niya, nirarason niya masakit daw ang tuhod niya at kasalanan ko daw. Kasi nga bigla kong naisara yung pinto ng sasakyan at natamaan yung tuhod niya. Sa isip-isip ko, asus, wag ako, di mo talaga kaya maglakad ng malayo. So ayan, mga wild raspberries po yan, mga kawaray upay. Hindi pa po talaga sila mga hinog. Pula po ang kulay niyan pag naging hinog na ang mga yan. Grabe, ang daming raspberries. Wild raspberries. Ito ko makapaniwala, sobrang dami dito. Tame raspberries. What? Tame raspberries. What's tame raspberries? Garden raspberries. All right. See? Yeah. I know. These are wild ones. The ones you see them like this. I know, love. Stronger. They're really a plant. Hindi ko po na-mention kanina, pero kanina pa lang sa gate, napakarami na pong wild raspberries. Kahit saan ka po lumingon ay marami po talagang wild raspberries. Magkabilaan pa po talaga yan. Oh, malapit na kami. So ayan, nakikita ko na po yung statwa ni William Wallace. Palapit na po kami at talaga namang nangunguna na itong asawa ko. Mukhang bumabawi ata to. Tingnan nyo naman po ako, hindi halatang excited ako, no? At may nakita pa nga po ako dito mga baka sa di kalayuan. Ayan, oh. Feeling ko talaga hindi lang 5 minuto itong lakarin na to. Feeling ko mga 10 minuto. Alam nyo po ba yung story ni William Wallace? Sa mga nakakaalam po dyan, comment naman po yung mga nalalaman nyo po about sa kanya, please. Alam nyo po ba yung Braveheart na movie? Sobrang luma na rin po yung movie na yun. Imagine 1995 pa po na-release yung movie na yun. Parang 2 years old pa lang ako that time. Kung napanood nyo po yun, magkakaroon po kayo ng idea. Kasi based on a true story po yun about kay William Wallace. Pero summary na lang din po about sa kanya. Si William Wallace isang Scottish at pinanganak taong 1270. Siya ay naging Scottish knight na naging leader sa unang digmaan para sa kalayaan ng Scotland laban sa pangangasiwa ng England. Binansagan rin siyang bayani ng Scotland. Mas naging kilala si William Wallace nung natalo niya ang isang malaking digmaan si Stirling Bridge taong 1297 ng Setyembre laban sa malaking hukbo ng England. Tinanghalan din siyang Guardian of Scotland at nanilbihan hanggang natalo siya sa digmaan ng Falkirk taong 1298 ng Hulyo. Yung English King naman na si Edward I of England, intensyon niyang maghiganti at ipagpatuloy ang pagsasakop ng Scotland. Pero sobrang nahirapan siya makontrol yung mga taga-Scotland. Taong 1305 naman ay nahuli rin si William Wallace sa Glasgow at nahatulang mabigat na pagtataksil sa bansa at napatunayang siya ay guilty. Nang dahil dito ay nauwi siya sa kaparusahang hanged, drowned and quartered. Imagine yung kinaharap niyang kaparusahan, binitay siya for a short time. Kinuha ulit siya habang may konting buhay pa siya sa pagkakabit. Pagkatapos ay tinali isa-isa yung mga paa niya at mga kamay. At unti-unti itong hinila hanggang sa nahati ang katawan niya sa 4. Si William Wallace ay naging martir, naging sukdulang bayani ng bayan, naging alamat ng marami, nagkaroon ng mga sentimental na kanta at gayon pa man sa mga tula. Hindi man ito nakita ni William Wallace o nasaksihan, pero kinalaunan ay nakamit rin ng Scotland ng kalayaan taong 1306 hanggang 1329 sa ilalim ng pangangasiwa ni Robert the Bruce. Yung iba't ibang parte naman ng katawan ni William Wallace ay na-display naman po ito sa iba't ibang parte ng Scotland at ng England. Sa Newcastle, Berwick, Stirling, and Perth. At yung ulo niya ay sa London Bridge naman daw po ito nilagay. Ay, natapos rin po ako sa aking summary. Hanggang dito lang po muna tayo mga kawaray upay. Follow for more. Bye-bye!